Sa una, ang ilog na may marami pang isda diyan eh. Na nakukuha yung mga tao. Dating kinukunan ng mga isda, wala na. Yan, sa mga sapa na yan, wala na, patay na yan. Wala ka nang kahit na palaka, wala na. Rason siguro sila. Dahil sa mga dumi na, na gamot na nilalagay nila galing sa, sa batsing plant, maawas eh. Yung dating ginagawa nila, yung tambakan nila sa ngayon, dyan dati ang host namin. Ngayon, din bulldozer nila, sila ang naghimo ng tubig na makuhaan namin. Yung bagong niyan, magtatambak na rin sila itong January. Pag ayon, masagasaan na ng mga truck yan, wala na, putol na yung kinukuha namin tubig. Nagbigay sila ng hose para maidugtong namin sa hose namin ilipat doon sa pinakatuktok. Yung ngayon, nilipat nila, pag summer, hindi makasuporta sa tao dito. Ang tao may igib sa balon. Baka yung dito sapa, natatakot na rin kami kumuha dito eh. Baka mapiktuhan ng mga langis-langis, mga basura. Baka magkapikto sa katawan namin. Sa bandang huli, siyempre, kung matagal na ho yan, siyempre, hindi ho naman namin alam kung makaka-apekto na. Hindi, pero sa ngayon ho, hindi nakaka-apekto ang nila kasi maayos naman ho yung paggawa nila eh. Sabi nila may pag umuulan ng malakas, maagos din. Wala rin. Maapektuhan rin yung inumin. Yung malaki na dyan, pag natambakan, sabi nila baka maapektuhan yung tubig na ito. Hindi rin magtagal yan, maapektuhan yan. Bumaba na yung iba sa sa bayan kasi nahirapan sila na dito sa sa wala nang mainom. Yan, nagpupunta na sila sa baba. Kasi siyempre ho, kapag tubig na namin ang wala, di siyempre magrereklamo na ho kami. Siyempre, yan ang buhay ng tao, tubig eh. Gusto na namin sana dito na lang. Kaso lang wala, paano naman yan? Wala na kami makunan ng inumin. Wala naman magde-deliver dito ng tubig. Maghanap kami ng matirahan doon sa bahay, kung saan kami makahanap.